Akala nyo lang yun. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, may glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yun. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
ngayong 87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Check na ang mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, na pagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong 87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy. Pilipinas ang oras. Alas 9:19 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan niyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Oras
Narinig mo na ba ang kwento? Mainit-init at bagong-bago, mga katagang pumipigil sa tao sa mga gawaing Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. ilang pagsubok. Mabuti-buti naman at wala na ang ulan dito sa Kamaynilaan. Natural lang yan. Pero baka bukas magkaroon ulit. Chismis. Wain yan. Ng adik sa chismis. Kung nais mong Mga adik sa chismis, eto na inyong tita ganda, pagkaganda-ganda, sabi ng aking ina, ang inyo pong kaibigan, of course, ang nag-iisang Morley Alinio. Ayan. Yes! Kayo po yung nakikinig dito sa nag-iisang programang Morley Alinio. Ito. Siyempre. O siya, agad tayo. Eto na tayo ngayon bago tayo magchika sa showbiz ng bonggang-bongga. Tawagin na natin ang ating friendship. Ayan. Na ngayon ay nasa isang restaurant, kumakain kasama ang kanyang pamilya. Of course, ang character sa si Gabo na katatapos lang ay talagang pinalakpakan dahil sa husay ng kanyang pagkakaganap bilang kontrabida. Please welcome Mike Castillo. Hello, Mike! Hello, Morley. Mr. Chan here. Si Mr. Chan. Mr. Chan, kumusta ka na? Yes, hello, Morley. My dear friend, how are you? Okay lang. While I'm driving, let's do this. Kumusta na ang naging takbo ng iyong role sa Sigabo? At ano ang feeling mo dahil nakasama ka rito sa programa ni Coco Martin? Actually, thankful ako sobra kay Direk Coco. Napaka-cool na tao. At galing na show. Galing na Sigabo. Ang galing ni Mr. Chan. So, thank you sa mga nanonood ng Sigabo. In behalf of Coco Martin, maraming salamat sa inyo na sumuporta sa Sigabo. Masaya ang buong crew staff at ng involved sa team ng Sigabo. Ayun. Ano ang naging role ni Mr. Chan dito sa Sigabo? Ano ang naging papel mo? Actually, first time only akong gumanap ng hindi drug lord or hindi, pero ano pa rin to, mafia pa rin, gold lord naman to, ginto. Si ginto, buhibi ng smuggling gold si Mr. Chan. Yan, gano'n. At ako ang kanegosyo ni JM, ni Tigre, mga sangpa. Yes. At numero 1 kalaban nila Julia at ni Coco. Ayun naman. Mike, ano pa ba mga ginagawa mo ngayon so far? Actually, may natapos ako isang mini episode. Hindi pa naman ipinapalabas. Bawal pa ipasabi. Pero ano yun, ibang iba naman ang role doon kay Mr. Chan. Ito naman ay pure family drama. At ako ang gumanap na lead actor. So iba naman. Ito naman yung si Mr. Chan masyadong maangas. Ito naman ginanapan ko ng role na to is masyado namang mabait na asawa. Pero both are Chinese character. Oo. At may doon Chinese ka rin naman kaya hindi mahirap para sa'yo magsalita ng Chinese. Yes, I have a Chinese-Japanese blood, so I speak Chinese, I speak Filipino, I speak a little Japanese. So nakakapagsalita ka ng Japanese, nakakapagsalita ka ng Chinese? Skoshi dake. Yung mo wakaru, skoshi. Chinese. Paano mo sasabihin sa Chinese yung magandang gabi? Sa Mandarin naman, okay, chankoy. Sa Fukyan naman, tong nang nanguya. Ganun lang yun, multi-language ang lolo mo, alam mo na. Alam mo, Mike, pinagyayabang ka at laging ipinagmamalaki ni Councilor Peter Ong ng District 1 Tondo, Maynila. Napakabait mo raw na tao. Kailangan naman masayahin na mabait sa tao. Hindi ko naman ako makita reason para magyabang ng isang tao. Ewan ko lang, kanya-kanya kasi yan. Eto, Mike, ibulgar lang kita sa mga publiko, sa ating mga viewers and listeners. Si Mike po ay kahit sabihin pang ano sa kanya, okay lang. Basta ang importante kay Mike, napapagsilbihan niya ang kanyang nanay. Mike,
Ano ang pakiramdam ng isang anak na gumagabay sa kanyang mga gulang, particular na ngayong senior citizen na ang nanay mo? Paano mo siya inaalagaan? Wala, ganun pa rin. Gaya ngayon, meron akong sponsor, nagpalagay ako ng gluta, pang drip, sinama ko na rin siya para hindi siya mainit sa bahay at nakipagkwentuhan siya doon. Ganun lang, after naman kung magpa-drip, labas kami, kumain for dinner, mga simple things lang, dinner para malibang lang siya, at the same time, kung ano siya kainin, yung ganun lang, mga simple things. At ako po ay ibulgar ko ulis itong si Mike. Galit po si Mike sa mga anak na lumalaban sa mga magulang, particular na kapag ito ay nagmumura. Mike? May sasabi ka, Molly, no? Galit ka sa mga anak na minumura ang kanilang mga magulang, sinasaktan. Depende kasi yan. Minsan may mga magulang din na minsan wala sa hulog. Pero ganun pa man, minsan siyempre mga anak, minsan may sa hulog, magulang wala sa hulog, o di kakantahan magulang. Pero by the end of the day, kasi anak, nanay pa rin natin, o parents pa rin natin, kailangan na rin natin pagtsagaan. Ganun lang pero minsan naiintindihan ko rin mga anak na hindi mapait sa magulang kasi minsan magulang na may defect. May diferensya. Pero most of the time kasi isa kang mabuting anak na kung saan ay pinagsisilbihan mo ang nanay mo. Ikaw ang nagbabantay sa ospital pag nagkakasakit at hindi mo siya iniiwan sa bahay. Kumbaga ay... Hindi pa pwede kasi hindi ko matiis. Hindi ko rin siya matiis. Actually, nag-away naman kami minsan So, hindi naman... I'm only to tell you honestly to all the people, to all your listeners, hindi naman santo ang nanay ko Sometimes nag-away rin kami. May mga issues din yan. Tao rin kasi yan. Pero ganun pa man, hindi ko rin siya matiis Kaya talo rin talaga ako Ilang beses susubukan kapag nag-away kami, hindi ko rin matiis So, by the end of the day, andun pa rin sa tabi niya, inaalagaan ko pa rin siya. Wala hindi ko kaya Kanya-kanya kasi yan to each his own. Totoo na. Ako ay sobrang humahanga sa iyo, Mike, dahil alam ko mabait ka sa iyong magulang. Kapag nagkakasakit ang iyong nanay, ay nandiyan ka sa ospital nagbabantay. Ikaw ang umaalalay sa nanay mo and congratulations for being napakabait na anak sa kanyang ina. Mike, naniniwala ka ba na ang isang mabuting anak ay pinagpapala ng Diyos? Actually, marami nagsasabi na. Pero sa akin naman, in my case, wala naman issue sa akin kasi ginagawa ko lang what makes me happy, what I feel good for what I'm doing to my mom, to my parents. Yun lang sa akin. Yung sinasabi lang sa akin naman, totoo man o hindi yun, okay lang sa akin. I'm not looking forward to that. Oo. At ang mga kontrabida dito sa Pilipinas, karamihan, si Belia Flores, si Gladys Reyes, ay mga maldito, mga salbahe, mga demonyito pag napapanood po sa pelikula at sa mga TV series. Pero in reality po, sila po yung mabubuting tao. And I would like to congratulate you, Mike, dahil alam ko kailanman ay hindi mo binitiwan ng iyong pamilya at laging naririyan ka. Anyway, Mike. Anyway, Mike, ano pa ba ang dapat namin abangan sa'yo? Teka, muli pa squeeze in ng konti. Pero sa tuloy sa Bella Flor, sa tunay na buhay, mababait na mga yan. Sila Pakito Diaz, si Maconto Tita. Pero ako sa tunay na buhay, hindi ako mabait kung tarantado rin ako. alam ko sa eskwelahan ninyo, yung nambugbog kayo. Kung tarantado ako sa palabas, tarantado din sa tunay na buhay. Mabait lang ako sa pamilya ko, sa parents ko. Doon lang ako sa aspetong yung mabait. Pero sa tunay na buhay, hindi ako mabait. Tarantado rin ako. Oo, naalala ko nga pala, na-kick out ka pa sa na-kick out ka pa nga pala sa school, no? Anyway, Mike, ano pa nga abangan namin sa'yo? Ayun nga, exactly. Kakatapos ko lang si Gabo and kakatapos ko rin ng isang mini-series. Hindi pa nilalabas yung definitely in due time. Pag na-announce na, pag may labas ng trailer, i-announce ko. Kasi isa ngayon, bawal pa sabihin Pero ang title nun, parang anniversary. Anyways, yun lang so far. Pero sooner or later, siguro makakatangkat tayo ng ibang taping sa GMA or something. We'll see. Ayun. May gusto ka bang sabihin sa lahat ng mga sumuporta at nanood ng Sigabo? Yung gaya na sinabi ko kanina, Molly, ulitin ko na lang, sa mga nanood ng Sigabo at sumusuporta pa rin till now, thank you very, very much in behalf of Direk Coco Martin and the whole staff and crew.
Nagpapasalamat kami sa inyo sa pagsuporta at pagpanood nyo, lalong-lalo na natuwang-tuwa kay Mr. Chan, daw ay magsalita si Mr. Chan na puro ginto at mayaman, natutuwa sila. Thank you for supporting us and thank you for supporting Mr. Chan. Ayun na. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Mike. Pa isang last word for... Sige, go. Mr. Chan. Yung linya ko sa... Sige po, Mr. Chan here. Ako, Mr. Chan, I have many money. No problem. I have many gold. I give you money. That's it. Thank you so much. Thank you. Ang napakinggan po ninyo ay si Mike Castillo ng Sigabo. Batang Tundo. Alam niyo naman po kami mga batang tundo, di ba? Pagka nagkikita-kita kaming mga batang tundo, talaga namang masaya kami sa isa't isa. Like Mirna Castillo. Magkakakilala po kami talaga pagka mga taga-tundo na nag-uusap-usap tayo. Batang tundo yan. Diyos ko. So much, Mike Castillo, ang isa pang batang tundo. Ay naku naman, sa totoo lang, tuloy-tuloy ang jikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan, ang programa ninyong tinututukan. Yun na! Hey! Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat ay namamangha sa ganda ng iyong ngipin. Tulad lang sa akin, napagkaputi-puti kumikislap. Nung nagkita nga kami ni Vice Ganda, talbugan yung ngipin namin. Talbugan, no? Hindi nagpakabog ang Swiss Dental Clinic sa ganda ng ngipin ni Vice Ganda at sa ngipin ko. O, di ba? Isang ordinaryong tao talaga. O, nakipag-ngitian ako. Fight! Oo, di ba? Ang ganda ng ngipin ni Vice, pero maganda rin ang sa akin. Siyempre, ito ay gawa ng Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. Kung gusto nyo magkaroon ng maganda at kaakit-akit na ngipin, siyempre, hanapin nyo lang ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, matibay at super ganda talaga. Alam mo, lahat ng mga artista, pag nakikita nila ako, natutuwa talaga sila. Talagang pa-picture. Pati yung mga tao pa-picture. Yan ay dahil sa aking ngipin na pagkaganda-ganda, pagkaputi-puti. Yan. Ang Swiss Dental Clinic ay friendly sa price, matibay at super ganda talaga. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng ganitong ngipin na tulad sa akin, hanapin niyo si Dr. Annalisa Boras Ansa at tumawag sa 0917-5599108. Ino-offer ng Swiss Dental Clinic ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, periodontal problems, root canal, crowns, and ridges. And of course, tulad na sa akin, Dinir. Kaya naman ako ay laging nakangiti. Ang paggawa ng Swiss Dental Clinic, tandaan nyo, artist tayo ng so much. My beauty. Nandito siya sa nandito pala siya sa aking live. Ang magandang si Annalisa Boras. Dr. Annalisa Boras. Sabi ni Wendell Alvarez. Inggitera si Wendell Alvarez. Makinig kayo, sabi ni Wendell Alvarez na inggitera. Nakakasakit ka ng loob. Bakit ngipin topic mo? Di ka naman maganda. At least may maganda sa akin. Ang ngipin. Hello, Lori Simon. At binabati natin ang aking pampinsan na si Leonie Cruz Montinola. Si Bernie Liedo ang aking kumpare. Si Darren Bert Alruira. At syempre, bati-batiin natin ang ating mga nanay. Mami Sherry Ramirez at of course si Joyce Ramirez.
Papaulala! Batiin na rin natin si Mama Norma Karingan at syempre pa ang nanay ng bayan, ang pambansang nanay, si Nanay Linda Asonsa. Yun na. Doktora Annalisa Boras. See you. Kailan tayo magchichikahan? Kailan tayo magkukwentuhan? Well, sa dami ng aking pinuntahan at sa totoo lang, itong linggo na ito ay full pack na naman tayo na kung saan ay dumalo tayo sa iba't ibang events sa showbiz. Ang unang pinuntahan natin, of course, ay ang Presscon. MediaCon ng pelikulang Life After You ni Maricel and Bella Padilla. At dito ay personal natin nakausap ang Diamond Star at si Bella Padilla kaugnay ng kanilang pelikula na kung ano ba ang treatment nila sa isa't isa, paano nila pinakisamahan ang isa't isa. Narito, pakinggan natin at panoorin ang interview natin kay Bella Padilla at kay Maricel Soriano. Go! Hindi, yun yung gusto ko talagang kasama sana, palagi na makasama, yung ganitong klaseng artista na hindi inaral eh. Yung ano mo, directive na sinasabi ko, parang sincere na sincere yung wrong. Kumbaga, ngayon lang natin lalaman. Parang gano'n. Pareho tayo. Kung kailangan niyang magugulat siya. Kung kailangan niyang maiiyak siya. Kung ano yung dating sa kanya ba, yun yung nagusto ko sa kanya. Tao-tao. Okay, tao-tao. Mama, may manita. Ako as an actor, si Inay, meron siyang on-off button. Pwedeng tumatawa kami ngayon, pero biglang sisigaw si Direk Marlon na, okay, action! Biglang pag-imo, umiiyak siya. Saan ang galing? Wala pang dialogue, umiiyak siya. Ang bilis. Oo. Actually, Inay, minsan kasi, yun, kwento kami ng kwento sa set. Di namin naririnig na nagsasabi na sila ng sound, lights, action. Chika kami ng chika. So, ending, nagugulat ako, action na, pero ready na si Inay. Walang katakot-takot. Parang ready siya sumabak sa kahit anong eksena. And also, I think baka this comes with experience. Yun nga, she's so willing to give scenes. Yung kaya niyang ibigay itong eksenang to, yung, sige, itong eksenang to sa'yo to. Parang, I'll let you shine. Parang, she'll support in a way na ikaw yung magmumukhang mas aangat sa eksenang to. Which for me is so refreshing kasi nga, not a lot. At bilib na bilib daw si Bella Padilla kay Diamond Star dahil nagchichikahan lang sila, kwento-kwento, tapos mamaya, take! Makikita raw niya, umiiyak na si Maricel. Panay daw iyakan ang eksena nila rito sa Life After You ng Viva Films na mapapanood nga yan sa September 9, kung di ako nagkakamali. Anyway, at ito nga ang unang pagsasama ni Bella Padilla at Maricel Soriano. At sabi nga ni Maricel Soriano, ang sarap umarte, lalo pat alam niya na may mga taong napapasaya siya. Kaya, ayan, Life After You ng Viva Films. Hi nga pala kay kay Betria Tioyao, Dave Tioyao, Silva Santillan Rodriguez, Ana Enestre Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, Vina Opa, Melanie Plamarit, Joe Fernandez, at syempre babati-batiin ko na rin ang ating kaibigan na si Magnolia Lumba at syempre pa si Alice Manuel Cabasan na malapit nang mag-birthday. Happy birthday kay S. Santillan Rodriguez. At syempre pa happy birthday din kay Betria Tioyao. Ay, Lawrence Simon, kumusta ka na?
May mga nagtatanong sa akin kung live ba ako sa OOTD. Dahil sabay pong napapanood ngayon. Oo, dito po ako sa DCRH Live. Pero ni-record ko na po yun. Hindi na nga po ako nakapagpalit ng damit. Naglagay na lang ako ng itim. Para lang masabing na iba na. Diyos ko, day, makakalain nyo ha. Dalawa pagkatao ko. Saan ka nakakita, di ba? Sabay na umi-air yung dalawang live. Eh di lalo na pagka tapos na yung ano namin, tapos na yung impeachment at mapapanood nyo na kami ni Gorgie. Ay nako, speaking of Gorgie, well, sabi sa akin ni Gorgie, baka daw humabol siya rito at mag-hi sa ating mga kaibigan. Kasi daw namimiss niya na kayo. Oo, kasi ako lang may programa every Sunday. Ito nga sabi ng ni Marilu Diea 906568 ng show ni Gorgie paggabi, naiinis ka. Ano ba ang ginawa niyong dalawa? At natigbak ang show niyo. Wala na tuloy akong mapakinggan. Para yung mga kaibigan namin ni Gorgie Rula, yan, sa totoo lang, parang gusto na nilang magwelga. Ay, Diyos ko, kung mababasa po ninyo yung mga text messages nila, nangangawala na talaga, nagwawala na talaga sila. Kaya sabi namin, nag-usap kami ni Gorgie, sabi sa akin ni Gorgie, pag maaga akong natapos ngayon, dalaw ako sa programa mo. Sabi ko, sige Gorgie, para naman mabati natin yung mga kaibigan natin na umaasa pa na tayo ay kanilang makikita at mapapanood. Natotoo naman po, wait lang po kayo. Babalik po ang aming programa ni Gorgie Rula. Ang aming Showbiz Talk Ganun. Babalik po siya pag natapos na po yung impeachment. Ang tanong, kailan? Commercial break muna po tayo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang tsikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Yes! Well, pagkatapos pumunta namin sa Life After You, Nina Marcel at Bella Padilla, ay nagpunta naman kami sa Presscon ng Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim, na itatanghal this coming August 21 sa Viva Max. Ito ay pinagbibidahan ni Rian Rivera, nakamukha ni Marian Rivera na napakaganda, at ni Ethan Rosales. Ay, ang ganda-ganda ng pelikulang ito. Punong-puno ng kaseksihan. Punong-puno ng hubaran. Ay, ano ba asahan sa Viva Max? Siyempre, kaseksihan, kagandahan, pero ang kwento ay kapupulutan ng moral values. Well, panoorin at pakinggan natin ang ating pakikipagkwentuhan sa mga bida ng pelikulang Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim. Napagkakamalan ako lalo kung tahimik, hindi ako nagsasalita, sasabihin, oh, may nakakay mo naman. Ay, hindi. Hanggang sa ayaw mo. Kaya alam ko na lang sila na kalogdate pala ako. Ang bongga yan. So, Rian and Ethan, okay, apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim. Gaano katindi yung pinag-apoy ang mga eksena niyo? Siguro kung i-rate ko siya 1 to 10, andun ako sa 9.5. Kasi marami akong first time na ginawa mga love scenes dito na hindi ko pa ginawa ever since career ko sa BMX. Dito lang yung mag-love scene sa gata. Yung gata niya. Yeah. Okay, Rian. Yes, naman! Apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw, bibingka. Diba? Malapit na magpasko, usong-uso ang bibingka. Nako, sa totoo lang. Uy, ang aking kaibigan na si Lito Gruit nanonood. Si Sir Lito Gruit. Kumusta na kaya sina Brandy Ayala? Ay, bala kong pumunta ng Cebu. Lito Gruit, punta ako ng Cebu, dalawin ko kayo. At syempre, babati natin shoutout po kay Nini Rochelle Espinosa, ang kapitbahay namin sa Parola. Skylight, hello, hello. Ay, hindi pala August 21, September 21. Thank you so much, Jemuel. Ayan, August, September 21. Well, sa totoo lang, Jemuel, thank you so much. Alam mo, kahit na may pagka-inggitera to si Jemuel, lahat na laba ko nito. Yan, ang mga inggitera, si Jemuel, si Gorgie, si Cherry, si OG, yan yung mga inggitera kong kaibigan. Tutuwa naman ako sa pagiging gitera nila.
Sa ganda ko lang sila inggit. Ay, lalo na si dude sa Maglaki. Yeah. Mga inggit. Ay, naku, mauubusan tayo ng oras. Teka muna, pagkatapos nito sa September naman palabas ang BMX Tapes na kung saan ang bibida naman dito para mag-host ng mga naipalabas na sa Viva Max ay si Shannon Season, isang beauty queen. Well, narito, panoorin at pakinggan natin si Shannon Season. To be professional at all times, to be on time, and to really appreciate yung time ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, dahil ganun ako lumaki in beauty pageant industry, so now na nag-transfer ako dito, talagang tinadala namin siya. So, every time na nandito kami, I really love to respect the other people's time and really do my best para matapos ka agad yung mga ginagawa namin. And be 100% on time and really on there sa timeline. Yan, si Shannon Season, isang beauty queen. Na kahit sabihin pang beauty queen siya, nagpa-sexy siya, pero maganda naman ang kanyang katawan at maganda ang kanyang mukha. At hindi naman ganun kagarapal pag nagpapa-sexy po si Shannon. Sa totoo lang, congratulations! Ikaw ba, Jemuel, tanong ko sa'yo, sa palagay mo ba, karapat-dapat bang ibigay kay Vice Ganda ang titulong Queen of All TV Network? Well, naisipan ko ha. Hello, Lito Veron, ang aking kumpare. Hello, Bobby Ferrer. Naisipan ko kasi, Jemuel, natanungin yung mga kasama natin sa showbiz kung ano ang pakiramdam nila, kung sa palagay nila ay karapat-dapat ba na maging Queen of All TV Network si Vice Ganda. Ikaw, i-text mo nga sa akin ang iyong opinion, Jemuel. Narito, panoorin natin at pakinggan ang opinion ni Jeff Fernando na isa sa mga kasama natin sa showbiz. Okay, comment. Okay. Binigyan ng title si Vice na Queen of All Networks, tama ba? Anong pumirma siya ng kontrata sa Media Quest? Technically, yes, pwede. Kasi umi-air siya sa ABS-CBN, sa GMA, at sa TV5, sa tatlong malaking network. So technically, yes, pwede siyang tawagin Queen of All Networks. At si MVP na rin mismo ang nagsabi niya sa kanyang welcome speech kay Vice. Pero kung isa-isahin mo yung bawat network, may queen ang sa ABS-CBN, may queen sa GMA, at meron din namang queen sa TV5. Antayin na lang natin kung magre-react yung mga queens na yon dahil si Vice ang nag-claim na siya ang Queen of All Networks. Yun na! Ito naman ang pahayag ni Jojo Panaligan. Okay. Ano yung tanong? Tingin ko technically tama yung Queen of All Networks kasi nga naman sa lahat ng channels, nakatawid siya. Hindi ko lang sure kung pwede na yung queen kasi hindi pa niya napapatunayan yung queenship niya sa bagong channel. Kasi di ba all networks Oo, sa It's Showtime, matagal nang established na talagang queen siya dahil sa namayagpag ang show at patuloy na namamayagpag. Pero dun sa bagong channel, yung Media Quest yata ang pinag-uusapan natin dito, no, na kung saan under ang TV5, it's yet to be seen kung magtatagumpay siya. But of course, we wish her the best. And for me, maganda yung idea na isang member ng LGBTQ ang tinatawag na Queen of All Networks. Pero yun ang take ko na. Iyon naman ang pahayag ni Jojo Panaligan. At syempre, pakinggan din naman natin ang pahayag naman ni Dolly Ann Carbajal. Go, go, go! Our networks, yung mga ABS, GMA, and TV5. But, sino ba nagbinyag sa kanya noon? Yung mga tao ba o yung mga nasa network? So, tingin ko yung title na yun, it's relative, di ba? Depende kung sino talaga nagbinyag sa kanya. And, syempre, Vice Ganda is, Vice Ganda, wala na siya kailangan i-prove. So, I don't think kailangan pang pagdudahan yung kakayahan niya to tumawid dun sa tatlong networks. And
siguro yung track record niya naman speaks for itself. So, in a way, deserving naman siya tawaging queen of all networks. But syempre, di maaalis yung, syempre, yung mga nagtataas ng kilay o nagsasabi na merong mas deserving. So, talagang iba-ibang opinion niya. And, bahala na si Vice to prove his detractors wrong. Yun na. Ayun na. At syempre, magpapakabog ba ang Dean ng Marites University? Of course, si Junardo. Go, Junardo. Itulong nga, Queen of All TV Network. Hindi naman nagbigay. Hindi mo siya Queen, King siya, di ba? Dahil gusto mo nila, kaya mo sila, kanya-kanyang gimmick lang yan. Wala, sino bang Ang dami ni Junardo, di ba? Kanya-kanyang gimmick lang yan. Yan po, thank you so much po kay Jeff Fernando, Jojo Panaligan, Dolly Ann Carvajal at Junardo. Yung mga kasamahan po natin sa showbiz world, ayan, mga nire-respeto, ginagalang na columnist, writer, vlogger, TV personality, ayan po sila. Thank you so much sa mga friendship natin. Tuloy-tuloy ang chikan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Hello kay June Asaldo. Sabi niya, we are watching live from Subic, Zambales. Gusto ko pumunta dyan sa Subic, Zambales na yun. Masarap ang mga mangga dyan. June Asaldo, yayain mo nga ako dyan. Hello, Lito Vieron. Bobby Ferrer. And of course, binabati natin si Vet Gray. Sabi niya, sana wag na rin buti di tayo target. Good evening, Tita Morley Alinyo. Happy Fiesta diyan sa Santa Rosa, Laguna. Oo, fiesta po sa amin. Kaya lang hindi po ako nakapunta. Sabi ni Petro Naparungaw, miss the three of you. Namimiss ka na rin namin. Si Gorgie hindi nakarating. Kasi sabi niya sa akin kaninang maga, baka bisitahin niya tayo. Well, kung namimiss nyo kami, sobrang namimiss namin po kayo. Pero huwag kayong mag-alala, babalik at babalik po kami. Hindi namin po kayo tatalikuran. Hindi po namin kayo kalilimutan. Basta tandaan lang po natin, magmahalan tayo, magtulungan. At maraming salamat po. And don't worry, ako po ay lagi niyong mapapanood dito sa programa ko sa DZRH every Sunday. Ganon din sa OOTD po. Kasama ko po si Direk Chaps Manansala. And of course, si Maynan Nadala. At binabati ko din po ang lahat ng aking mga kaibigan na sumusuporta po at nagmamahal sa aking vlog. Morley Alinyo, ito ang Tondo. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mang panig ng mundo. Maraming salamat sa mga taga-OOTD dahil tinanggap po ninyo ako. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil tinanggap nyo po ako sa aking kahinaan, sa aking kalakasan, kung ano man ako, tinanggap po ninyo ako. Maraming salamat po. Kaya lang po doon sa programa namin, nasasabak po ako sa politika. Hindi naman ako mapolitikang tao. Kaya maraming salamat sa suporta ni Direk Chaps Manansala. Sa gawain kong mapapinta, sa gawain kong Dasalin po natin ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami ng aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami ng aming mga pinuno ng katarungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad.
Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan. Ang magmahal ng magulang, irespeto ang ina at ama. Dahil kung anong ginagawa natin sa ating mga magulang ngayon, ay higit pa dyan ang mararamdaman natin sa sandaling tayo ay maging magulang na. Huwag natin silang saktan, huwag natin silang paluhain, higit sa lahat, huwag natin silang iiwan. Huwag natin silang iwan sa panahon ng kanilang pagtanda at kahinahan dahil ng mga panahong tayo ay mahina, bata, hindi niya na tayo pinabayaan, tinaguyod, minahal, inaruga. Bakit ngayong matanda na sila, tsaka pa natin sila iiwan at sasaktan? Panginoon, ang panalangin ni Beth Gray, isama na rin natin, sana po wag na tayo bagyuhin pa. Judy Manuel, thank you so much. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pina-abort o pinalalaglag, hindi pinaanod sa kanal, hindi tinatapon sa basurahan. Dahil ang sanggol ay dakilang regalo ng Diyos na minamahal at inaaruga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo na po ang bahalang magpasensya kung ako po ay may pagkukulang. At kung napasaya naman po namin kayo, maraming salamat din. Soon po, magkikita-kita rin po tayo ni Tito Louie Alejandro na namimiss din po kayo. At ni Gorgie Rula. Magkikita-kita rin po tayo sa Showbiz Talk Ganern. Pero pansamantala, ako muna po ang mapapanood nyo every Sunday sa ganitong oras at sa ganito pa rin himpilan syempre Adisa. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you. Babu. Lahat ng aking pagkukulang. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo